Hello Cancer, welcome sa aking channel. So pasensya sa matagal na paghihintay, no? Pinroseso ko pa yung sarili ko sa healing, sa time and effort, no? Pero andito ako ngayon nagbabalik para magbigay ng guidance, no? So anyway, ang reading mo na ito ngayon is for full moon in Scorpio, no? About sa clarity, kung meron bang kailangan na makita ka or klaro sa'yo, may closure ba, or kung ano yung paparating sa'yo, no? This is also a timeless reading, no? Kung kailan mo napanood tong video na ito, pwedeng doon ka pa makaresonate, no? This is also a general collective reading. So, piliin lamang yung mga cards na magre-resonate sa'yo at isang tabi yung mga hindi, no? So, energy is fluid. Pwedeng magbago yung read ng card natin ngayon. Depende yan sa iyong intention. So, alamin natin kung ano yung iyong paparating na energy ngayon. Okay. No? Energy mo talaga to. Cancer. Kasi, alam mo, masyado kang open or masyadong emphatic ka, masyado kang mabait, no? Masyado kang mabait to the point na parang aabuso ka. To the point na hindi, yung masyado kang bigay ng bigay, na hindi mo naiisip kung may natitira pa ba sa'yo or hindi, no? Kaya maraming lumalapit sa'yo, Cancer, kasi feeling nila open and available ka palagi, no? Yung matatakbuhan ka nila, yung anytime na kailangan ka nila is nandiyan ka, anytime na may request sila sa iyo is makakapagbigay ka. So, ganun. Masyado kang mabait. Nakikita mo ba tong malaking cup, no? Yung malaking cup yan, no, na hawak nung queen, no? Ang energy is hindi lang naman, ang energy babae or lalaki, no? Since queen ito, hindi naman dahil lalaki ka is hindi na to applicable sa'yo. Hindi, energy yan ng yin and yang, masculine and feminine, ha? Ganon. So yan, nakikita mo yan, naka-close yung cup. Ibig sabihin yan is, protectionan mo rin yung sarili mo, no? Kasi nga, hindi naman lahat ng pinagbibigyan mo is, kailangan mong pagbigyan. Dapat magtira ka din sa sarili mo, no? Yun yung sinasabi ng card dito. Maging aware ka din, magkaroon ka ng emotional awareness, no? Na, or baka pwedeng ganito, nag-open sila sa iyo ng mga hinanakit nila sa buhay. Ganon, no? Pero dahil masyado kang open and available is mismong yung privacy mo, nabibigay mo na sa kanila. So, nakakuha sila ng chismis sa iyo. Ganon, no? Or pwedeng ganito, dahil sa pinagdadaanan nila sa buhay na nag-open sila sa iyo, parang nagiging vampire sucker energy sila, no? Yung tipong meron ka ng payapa, peaceful and harmonious yung buhay mo. Pero dahil open sila ng open sa'yo, tapos ikaw is absorb ka ng absorb, to the point na yung stress nila sa buhay, nafe-feel mo, yun, di ba? Ikaw naman sa sarili mo, every time nakausap mo yung taong yun, kung nakakabigat ba, nakakadagdag, or kung may mafe-feel kang sensation na mabigat sa dibdib mo, ganon. So, magkaroon ka daw dito ng emotional awareness, no? Ganon, no? Sa buhay mo, no? Ito yung sinasabi ng shadow question, no? Yung full moon. Pero, wow, Queen and King. Pero alam mo, binabakapan ka nitong King of Wands, no? Tingnan mo, nakaharap siya dito sa Queen, no? Ang nakikita ko dito is, baka merong someone in you na talagang pwede mong maging potential or talagang magiging sandigan mo or talagang may mag-a-advise sa'yo na, uy, wag mo na munang i-entertain si ganito, si ganyan, kasi parang hindi siya nakakatulong sa atin. Ganun ba? Baka jowa mo to, no? Or pwedeng ikaw na sinasabi dito is, mag-focus ka doon sa mga pangkabuhayan ninyo, sa mga plano ninyo sa buhay, sa mga ambisyon, ganun.
Kaya lang kasi, nakatalikod ka dito sa King of Cups eh. No, doon sa ambition eh, parang sa sobrang mong kabaitan, nale-left out or nale-left behind yung mga ambition mo sa buhay. No, yung mga goals in life mo dahil sa pagtulong mo sa kapwa. Hindi naman masamang tumulong, Cancer, no? And naiintindihan ko kayo kasi water sign kayo eh, mga ano yan eh, mga mababait yung mga water eh, gano'n, mapang-unawa, ganyan, no? Pero, ito nga eh, magkaroon kayo ng boundary, isipin nyo rin kasi yung mga ambitions ninyo, yung mga goals in life ninyo, no? Cancer, no? Na, yung vision ninyo, yung minsan ninyong pinangarap, no? Yun ipagpatuloy ninyo. Kaya lang kasi nadidistract kayo doon sa kabaitan nyo mismo eh. Doon sa mismong kabaitan ninyo, kayo nadidistract. Hindi doon, pangalawa na lang yung distraction doon sa mga taong nangangailangan sa inyo. Pero yung kayo, hindi kayo makahindi. No? Yun yung shadow ninyo, yung mismong kabaitan ninyo. No? Pwedeng ikaw to or yung person mo ha, na reading ha. Okay. Kaya ka natitrigger or kaya parang ano ka, nahihiya, natatakot kang tumanggi. Kasi minsan sa buhay mo, dumanas ka rin ng hirap. Minsan sa buhay mo is naging uncomfortable din yung situation mo. Pero parang may nag-rescue sa'yo, pero parang buhay ka pa rin naman, nakakaraos ka pa rin naman. So parang yun yung nagiging ano mo sa buhay, parang yun yung nagiging foundation mo ng paniniwala mo sa buhay. Kaya hindi ka makatanggi doon sa mga taong nagiging toxic na no sa paligid mo na to the point na parang hindi ka tuloy makausad, no? Ganun, no? Kasi naranasan mo din yung minsan nilang at some point in your life, no? Na emphatic ka na parang ayaw mo nang minabibigatang tao, no? Nararamdaman mo yung pain nila. Kahit pa yan na hindi mo pa yan naranasan, pero nararamdaman mo yung pain nila. So, ayaw mo nang may ganong tao, no? Cancer. Kaya, kaya ganun ka na lang kabait na parang hindi mo kayang i-close yung iyong emotion or wala kang emotional awareness, no? Sa buhay mo. Pero alam mo, Cancer, kailangan mong i-release yung yung mga bagay na yung pinagpe-pray mo sa kanila. No? Hindi yun mismo inire-release ko na yung sinabi ko na sana mag-heal ka na. Hindi. Kundi yung nagpe-pray ka sa kanila kasi na na nagbibigay ka ng intention mo na sana makaalis na si halimbawa ha, si Taurus. So kung may malapit ba sa inyo na Taurus, no? Sa inyong paligid, or darating sa inyo na Taurus, no, na placement, Cancer, no? Kasi naman itong si Juan na lang ha, para hindi medyo nakakalito. Kasi naman itong si Juan, no, pinagpe-pray ko talaga na, alam mo, para hindi na rin ako ma-stress, no, na ano na rin siya sa buhay niya, maging maalwan na rin, no, na masolve niya na lahat ng problema niya. Oo, hanggang doon ka na lang sa prayer, no, ibigay mo na yung mga intention mo na yun sa taas, sa langit, no, yung ganong intention mo na pure yun eh, 'di ba? Pero wag to the point na parang iisipin mo pa siya, gagawa ka pa rin ng paraan, yung kilos mo to the point na ito nga eh, no, King of Wands, no, na parang nale-left out na, nale-left behind na yung mga goals or visions or mga dreams in life ninyo. Ganyan, no? Pwedeng halimbawa, may tindahan ka, utang ng utang yung kapitbahay mo, and dinadahilan nila yung sitwasyon nila na, kasi wala na kaming makain talaga, no? Isang beses na lang kami sa isang araw, no? Nakakaawa naman talaga yung sitwasyon, no? Pero tama na yung effort mo na pinag-pray mo na sila, ganun. Pero yung todo, bigay ka pa, yung action mo, yung effort mo, yung intention, ganyan, isayaan mo na sila na kumilos para sa sarili nila kung ano yung message, kung ano yung guidance din ng universe para ma-solve nila yung problem nila, no? Ganun, tapos ka na dun eh. Kaya nga,
tapos ka na dun sa responsibilidad mo or na makatulong, no? Ng emotionally, gano'n, na naging open ka sa kanila, naging open hand ka sa kanila, isang gandun na lang, pero magkaroon ka ng boundary. Kaya nga nakatakip eh. Nakatakip yung malaking cup eh. Ibig sabihin, magkaroon ka ng emotional awareness. Ayun yung sinasabi dito ng card, Cancer. So yun, no? Dapat magkaroon ka dito. Puro ano to eh, cups o cups ang ano mo. Ano ka eh, malambot ang puso mo, masyado ka mabait, Cancer, or pwedeng yung Cancer na kakilala mo ha. Masyadong mabait. And sinasabi dito ng card is kailangan magkaroon ka ng magkaroon ka ng bagong pananaw sa sarili mo. Mag-set ka ng boundary or pwedeng mag-set ka ng bagong pananaw ng standard mo sa buhay. Ayan, at panindigan mo daw yun. Nakikita mo yan. Once yan eh. No, tungkol yan sa movement or tungkol yan sa goals in life mo. No, basta yung mga taong hindi naman nakakatulong para maka-achieve ng buhay mo kahit na nakakaawa yung sitwasyon nila is dapat yun yung maging standard in life mo, no? Para kasi ang nagiging standard in life mo is yung pagtulong na lang kasi nakakaawa, ganun. So, doon na lang iikot yung buhay mo, no? Ganun yun eh, no? Meron kang kailangan na piliin sa buhay mo. So, hindi mo napapansin, unconscious ka siguro, pero kahit na ayaw mo yung sitwasyon na ganun, yung lagi ka na lang tumutulong, pero yun yung nagiging focus mo is pagtulong na Kaya nga dapat magkaroon ka dito ng structure, no? Doon ka na challenge, no? Sa bagay na yun na dapat nagbi-build ka ng foundation mo or yung paniniwala mo or paninindigan mo no doon sa dapat maging paniniwala mo no tungkol sa pag-angat, pagtulong, ganyan at panindigan mo yun no. Yun no, and kapag naproseso mo itong bagay na ito sa totoo lang sinasabi dito ng card, Cancer, is marunong ka nang manindigan doon sa gusto mong mangyari. No, hindi na ikaw nakabase lang sa emosyon, no? Which is hindi masamang tumulong, no? Pero kung napapag-iwanan na dito yung goal in life mo, no? Hindi na yun balanse, no? Yun yung sinasabi ng card sa iyo ngayon, Cancer, no? Ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Ito'y isang gabay lamang. So, manood ka na lang sa next video ko para malaman mo kung para sa'yo ba o align para sa'yo yung message na yun. So, thank you. Ingat palagi. Bye.